ito naman po ang pag-usapan natin. Ako po, etong si Iloy Bugris, ha? Eto na, mga ka-GPnatics. Akala ko ba, Iloy Bugris, ay hindi ka mauhuli? Akala ko ba ay hindi ka pwedeng kasuhan? Kasi paniwala po nito, mga kababayan, matapos po yung siraan si Pangulong Bongbong Marcos doon sa peking medical records at patay na raw ang Pangulo, no? Nagyayabang ito si Iloy Bugris na sinasabi po nito na hindi ako mahuhuli. Gagayahin ko lang si Maharlika. Hindi niya alam, magkaiba po mga ka-GPnatics ang kinaroroonan niyang lugar doon sa kinaroroonan ni Maharlika. Pinakita ko na po sa inyo, meron tayong extradition na nangyari po taong 2025 noong nasa DOJ pa si Boyeng Rimulya. So meron tayong extradition sa Dubai, sa UAE. Ngayon mga kababayan, bakit hindi sila pwede? Or bakit akala niya hindi siya pwedeng hulihin? Kasi si Maharlika sa US po, 'di ba may extradition din tayo sa kanila. Pero yung kaso ni Maharlika doon na cyber libel, ang cyber libel doon mga kababayan, civil case lang. Hindi kagaya dito na tawag dito, criminal case. So, kailangan parehas sila. Magkasing gaan or magkasing bigat dapat ang kaso, mga kababayan, para pwede natin siyang pauwiin. Yun ang nagiging depensa nitong si Maharlika. Pagdating naman po dito sa Dubai, mga kababayan, parehas po tayo na ang cyber libel ay kaparehas po ng cyber libel din doon sa Dubai. So, pwede po natin siyang pauwiin. At eto na nga po, isang successful na naman ang ginawa nito ni Attorney Melvin Matibag, mga kababayan, dahil pinadala na po ng sabpina etong si Iloy Bugris. Aray ko, mga kababayan. O, ito na nga. O, ayon dito sa report na ito, mga kababayan, Ilongga vlogger Iloy Bugris received subpoena from NBI confirmed by her counsel. The counsel for Ilongga vlogger Iloy Bugris, Jinky Abilino, has received a subpoena from the National Bureau of Investigation related to charges of spreading allegedly fake news about President Marcos Jr.'s health. Bugris lawyer Attorney Kaiser T. Cordero and Associates stated that Bugris respect the NBI's action and is committed to cooperating in the investigation. Mga kababayan, talaga committed ka to cooperate in the investigation. Additionally, Palace Press Officer Attorney Claire Castro mentioned that the Palace will take action against anyone disseminating false information regarding President Marcos. O, ito na nga po yung subpoena, mga kababayan. Director Attorney Melvin Matibag. Under and virtue of authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Cybercrime Division 4th floor, Building C, Pilinbes, Cybercrime Bay City, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City, or NBI Western Visayas Regional Office, Iloilo at 10 a.m. on the 18th day of May 2026. So ngayon, si Iloy Bugris ay nasa Dubai pa, mga kababayan. So, paano ngayon yan? Diba? So, dito sabi rito, siya po ay makikipag-coordinate, makikipag-cooperate daw siya. So, kung hindi po siya rito, mga kababayan, na attend, syempre, gagawa ng paraan ang NBI para mapauwi itong si Iloy Bugris. Sabi ko nga po sa inyo, meron na tayong extradition dito sa Dubai. Kaya hindi siya pwedeng makapagtago. Diba? Tinanggap ito ng kanyang abogado at sinabi niya po na makikipagtulungan siya. At sinabi niya rin po, mga kababayan, na ino-honor nila ang sabpina na ito sa kanya. So therefore, kailangan niya po na makipagtulungan. Otherwise, mga ka-GPnatics, ipapadampot po siya kasi eto
umaten si Iloy Bugris dito, mga kababayan? Di ba, sabpina pa lang to. Pag nagkaroon ng preliminary investigation, di ba? O tapos pinasagot, etong sila Iloy Bugris. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, dahil pag hindi nila ito sinagot, no? Pag hindi nila ito sinagot at hindi rin nagpakita, etong si Iloy Bugris, mga kababayan, pwede na po itong magtuloy-tuloy. Pwede na itong dumiretso. Baka magkaroon kaagad ng warrant of arrest etong si Iloy Bugris. At mas masakit yon. Biruin mo, nasa ibang bansa ka, dadamputin ka, dadaling ka rito. Diba, Ma'am Catherine Lucido? Oh. Meron naman tayong embahada kung nasaan yan si Bugris, sabi ni Sir Leo. Kaya nga, madali nilang matuntun kung nasaan yan. Oh. Pero Sir GP, pagka ba nagbalik bayan kung sakali si Maharlika sa Pinas, pwede na siyang dakpin agad ni NBI Matibag. Yes, pwede. Pwede na siya kaagad si Maharlika. Kaya nga takot umuwi yan eh. Dahil patong-patong na yung kaso niya. Marami na nakasampang kaso laban kay Maharlika. Okay? Bugris o Buris. Oh. Yan mga ka-GPnatics. Hindi siya basta-basta makakawala dito. Oh, subpoena ad testificandum. Ano pa yung nakalagay dito? Oh. Sabi rito, press statement of Miss Jinky Abilino aka Iloy Bugris, the Queen of Revelation on NBI subpoena. The law firm of Attorney Kaiser T. Cordero and Associates, the counsel of Miss Jinky Abilino, also known as Iloy Bugris, confirms that our client has received a subpoena dated 27 of April 2026 from the National Bureau of Investigation in connection with a compliant currently under evaluation by said agency. We recognize that the NBI is duly authorized under existing laws to issue subpoenas requiring the appearance of person. Kailangan niyang umattend. Mga kababayan, hindi ito pangkaraniwang subpoena lang. Subpoena ad testificandum. Okay? Mga kababayan, kailangan niya talaga na umattend dito. Hindi po ito kagaya ng ibang mga subpoena lang, no? The production of documents in the course of its investigation. Our client affirms her respect for lawful processes and her willingness to fully cooperate. She will appear as required. Mga kababayan. So, kailangan niya talagang umattend. Otherwise, siyempre alam na natin ang kasunod. Ganito lang yan, mamili siya. Kahihiyan or kahihiyan? Kahihiyan or kahihiyan? Bakit kahihiyan or kahihiyan? Siyempre mga ka-GPnatics, sayabang ba naman niya? Diba? Sayabang ba naman niya? Akala niya untouchable siya kasi nung nakaraan biglang mayroon ako napanood na sa kanya, uy, tao lang, nagkakamali, utot. Kapag sinabi yan ng tao, yan ang naging dahilan, ang rason lahat ng tao, mga kababayan, di lahat na lang, di wala nang kwentang pulis, wala nang kwentang husgado kung pwede ka naman mag-sorry. Diba? So para madala, ganito dapat ang gawin. Kita nyo pwede ka naman mag-vlog na hindi ka nangaabala ng tao, hindi ka rin maaabala. Sa pamamagi, magbablog ka ng maayos, hindi ka maaabala. Dire-diretso yung kita mo. 'Di ba? Pero kapag ikaw nang abala ka ng tao, nagbablog ka, naninira ka ng tao, kumikita ka nga. Pero sa ngayon lang 'yan. 'Di ba? Gusto mong sumikat, sa ngayon lang 'yan. Kikita ka ng malaki, sa ngayon lang 'yan. Pero the moment na dumating ang oras mo, yung kinita mo na 'yan, maglalaho 'yan. Yung oras mo, 'di ba? Yung malaya mong oras na hawak mo sa iyong mga kamay, hindi mo na magiging hawak 'yan pagdating ng panahon. Yan ang pangit, 'di ba? Kaya ako sabi ko nga okay na maliit ang kinikita ko. Okay na. Mga kababayan, very satisfied ako na kung hindi man ako nakakatulog, yan ay dahil hindi sa konsensya. Dahil nag-iisip ako kung paano ko po palalakihin ulit yung channel ko. 'Di ba? Sa kanila,
sila po ay inuusig ng konsensya. Sila po, mga kababayan, ay hindi makatulog dahil merong mga inaabangang balita na baka mamaya may warrant na ako, baka mamaya ay uhulihin na ako, baka mamaya may sabpina na ako. 'Di ba? So iba 'yon. Oh. Sabi rito, mga kababayan, she will appear as required with counsel and in the exercise of her constitutional rights, including the right to remain silent and the right to competent and independent counsel during any investigation. At this stage, it is neither prudent nor appropriate to litigate the matter in the court of public opinion. Accordingly, we will refrain from commenting on the allegations, the purported evidence, or the identities of any parties or witnesses outside the proper legal forum. We likewise appeal to the public and the media to avoid speculation and to allow the investigative process to proceed fairly. Wow! Mga kababayan, biglang nagpaano no? Biglang ano tawag doon? Pa-victim bigla. Mga kababayan, umaapila sa tao. Natatawa nga ako dito kay Iloy Bugris eh. May nagpadala sa kanya sa GCash niya, 2 pesos, na galit. Diyos ko. Alam nyo, yan ang kaibahan ko sa ibang mga vlogger. Bakit kanyo? Sila, nagbablog para sa pera. Oo naman, lahat naman nagbablog para sa pera. Pero yung too much, di ba yung umaasa ka na nagbablog ka dahil talagang ang purpose mo is pera talaga. May aminado ako, lahat naman pera. 'Di ba? Pero yung pera na umaasa ka na kailangan padalan ka, kailangan expected mo na etong mga taong to, papadalan ako, tutulungan ako, something like that. Hindi, mga kababayan. Sa akin kasi, pag lumalabas ako dito sa social media, nagbablog ako, happy na ako kapag nakikita ko kayo. Bakit? Diyan pa lang sa pag-i-stay ninyo, kumikita na kami. So kung binigyan ka ng pakulay, kung binigyan ka ng super sticker, ano na lang yan bonus. 'Di ba? Pero sa kanya, nung binigyan siya ng 2 piso, na-insulto siya. Sabi niya, nagpapatawa ako dito. Nagsasayang ako ng laway ko. Tapos yan lang ang ipapadala ninyo. Aba, mga kababayan, hindi po nila responsibilidad na magpadala sa'yo. Diba? Kung ano yung trip nila, kung ano yung nanggagaling sa puso nila, diba? Magpasalamat ka. Kung binigyan ka ng 2 pesos, kung pinagtitripan ka nila, hindi mo rin sila pwedeng sisihin. Yun ang gusto nila eh. Diba? Kumikita ka na nga sa kanila, hindi ka pa magpasalamat, gusto mo lubos-lubos, visit ka. Oh. Kaya sa kagaspangan ng ugali, dahil sa sobrang pinapanginoon ng pera, ayan, mga kababayan, nabulagan. 'Di ba? Nasobrahan. Kasi masyadong matayog. Masyado pong pinanginoon ng pera. Na alam mo, pag pinanginoon mo ang pera, babagsak at babagsak ka. Huwag mong Diyosin ang pera. 'Di ba? Hayaan mo yung tao na magbigay sa iyo, kung magkano man 'yan, magpasalamat ka. 'Di ba? Na nandyan sila sa iyo, sinusuportahan ka, biruin mo. Nanonood sa iyo. Follower mo, subscriber mo, mumurahin mo. Sabi mo, putang ina nyo, 2 piso lang binigay mo. Nagpapakapagod ako dito. Tapos, pinapatawa kayo, 2 pesos lang ibibigay mo. Gaganunin mo yung tao. 'Di ba? Malaking bagay na yung nagbibigay sila, na nandyan sila. Bonus na kapag nagbigay. Dito pa lang, mga kababayan eh. Yung paglalike nyo na yan, kasama yan sa lahat sa algorithm. Yung pag-comment nyo yan, kasama yan lahat. Oh. Walang iya talaga to si Iloy Bugris, ano? Kasi nasilaw sa pera eh, nasanay, mga kababayan. Masyadong lumaki yung ulo. 'Di ba? Dahil gustong sumikat, gagamit ng ibang tao, magbe-fake news. Pero mo, sa dami ng taong be-fake newsan mo pa, presidente pa talaga. Paawa, no, Ma'am Georgette Reyes. Hindi ganyan ang trip ko eh. Kasi nga, marami nga nagsasabi sa akin, lagay ko daw yung GCash number ko dito. Sabi ko, ayaw kong, alam mo,
pagdating sa pera, masusubukan mo ako. Bahala kayong mag-ano dyan, magpakulay. Bahala kayo kung ihingin nyo. Pero hindi ko ilalagay yung number ko dyan. Kahit nga yung mga nagbibigay sa akin, gusto magbigay, hindi lahat yan ini-entertain ko. Sinasabi ko, baka naman kailangan nyo yan. Mas kailangan nyo o sa pamilya ninyo, dun nyo na lang ibigay. Okay na ako dito, na kumikita ako kahit papano. Sapat na to. 'Di ba? Yung iba mapilit. Pero may nagbibigyan. Pero yung ako ang mamimilit, oy bigyan nyo ako, magpadala kayo dyan, magpa-super sticker kayo. Wanak ng tinapa mga kababayan, hindi ko gagawin yan. 'Di ba? Okay pa, maghihiling ako sa inyo, mag-like kayo sa mga hindi nagla-like dyan, yun. Kasi malaking tulong na yan eh. 'Di ba? Ako nga nagpapasalamat na araw-araw buhay. Araw-araw gumigising ng umaga. 'Di ba? Nakakatulog ng maayos. Thank you, Boss Manuel Uy. Sabi ni Sir Leo, ordinary citizen nga, kapag siniraan mo sa publiko, pwede kang idemanda. Yun pang pangulo ng bansa natin. Iba na yon, parang tayong lahat na ang sinisiraan ni Bugris. Correct? Correct, Ma'am Opel Yapes. Siya pa yung demanding. Oo, as in talaga, pinipi-ay niya. Talagang pinipi-ay niya yung mga nanonood sa kanya. Hindi ko kaya yun. Mumurahin mo. Kahit nga dilis, di ba? Kahit dilis dito, di ko nga mamura eh. Hanggang lang ako. Puro patawa lang. Pero yung ganun, mumurahin mo. Sasabihin mo, PI ka, 2 piso lang papadala mo. Nagpapakapagod ako dito. Uy, unang-una, yung mga nanonood sa'yo, di ba? Wala yung pananagutan sa'yo. Magpasalamat ka nanonood yan. Wala yung responsibilidad sa'yo na magpadala sila sa'yo. 'Di ba? Kaya yung nagpapadala sa'yo kapag sila ay natutuwa sa pinaggagawa mo. Pero hindi mo sila pwedeng, hindi ka pwedeng mag-demand sa kanila. Hindi ka pwedeng, anak ng tinapa naman Nag-vlog tayo dito para ma-inform yung mga kababayan natin. Siyempre, bukod dyan, mga ka-GP Natics, ay maibsan yung kalungkutan ng mga kababayan natin. Kasi yung iba dyan, sa totoo lang, walang mga nakakausap. Ultimo pamilya nila, mga busy. Kaya ang ginagawa nila, nanonood sa atin para maging masaya sila. Magkaroon sila ng idea what's really happening in our country. Diba ganoon? Nagiging nila tayo. Tapos biglang mumurahin mo. Iwanan ka ng mga yan. Diba? Sabi ni Lola, yung channel ko nga, simple, greedy granny upload lang kumikita. Ito pa kaya na maraming views. Di ba? Lola, thank you sa pag-share ng blessing Pennsylvania, USA, PA. Ma'am Irene, thank you. Oo. Babaeng mukhang lalaki. GP, what is her status in Dubai? Well, according sa mga nakakakilala sa kanya, mga kababayan, eto na, narinig ko lang doon sa kapwa niya Ilongga na nakakakilala daw talaga sa kanya. Eto daw, si Bugris ay isang great pretender, di ba? Sabi daw niya, siya daw po ay nakatira sa Canada. Okay, sa Canada. Pero hindi pa raw po siya nakapunta ng Canada ever since. Hindi po siya nakalapag ng Canada. Nandun siya sa Dubai. Pero, balikan natin yung Canada. Ano ba yung bakit kinukwento nyo yung Canada? Parang yung kanyang partner ngayon, na Canadian citizen, mga kababayan, ata to? Parang ex-convict. Tapos hindi na siya makabalik ngayon dun sa Canada. Yun ngayon ang kinakasama ni Bugris. Akala niya, siya na daw po, mga kababayan, ay nakaupo na sa kama. Pero yung tao daw na yon, sorry pero babanggitin ko na, nagpaganon lang daw siya. Akala niya, mga kababayan, ay hihiga na siya sa kama. Yung pala, yung tao na yon ay mas mahirap pa daw sa daga. Walang sarili daw bahay, wala raw sariling mga gamit. Something like that yung ginukwento nung kapwa niya na Ilongga, na nag-reveal ng kanyang kalagayan doon sa Dubai. Tapos ito, ang style nito, palipat-lipat.
palipat-lipat. Tapos, nung natuto mag-vlog, ang ginagawa niya, puro paninira, puro pagtira, hanggang sa, siguro mga kababayan, nakita niya yung mga balita na nangyayari dito. Ayun, pumalig sa DDS. 'Di ba? Naging DDS ang loka. Oh, nung nag-DDS, maraming ano talaga sa kanya, maraming sumampalataya, 'di ba? Maraming tagasunod o tangasunod. Oh. Ngayon si Vice Ganda na naman ang tinitira niya. Sabi ko, pagdating ng panahon, kawawa ka talaga. Yung pera na sinahod mo sa social media, nako, maglalaho na parang bulayan, saglit lang 'yan. 'Di ba? Sa dami ng mga malalaking personalidad na kinakalaban mo, sinisiraan mo. O akala mo untouchable ka, hindi ka matutulungan ng mga Duterte. O kita mo ngayon, 'di ba? Sabi mo untouchable ka. Sabi mo pa nga, magpa-file na ako ng asylum, magre-request na ako ng asylum. Loko-loko. Bakit ka magpa-file ng asylum? Bakit ka magre-request? Ano ka, politiko? Pinopolitika ka? Tarantada. Luka-luka to, lukaret. Political asylum daw, Harry Roque, pinopolitika raw siya. Bakit politikong tao ka ba? Nagpunta ka nga dyan, nagpa-jut-jut ka lang daw dun sa Canadian citizen eh. Kala mo, ihiga ka na sa malambot na kama, yung pala sa sahig ka rin mapupunta. Oh. Dumanas ka na ng sarap kahit papano, sisirain mo pa yung pangalan mo. Di sana nagpakatino ka na, dire-diretso ang tahimik na buhay, di ba? Kapal naman ng mukha niyan, mukhang pera si Buris. Correct. Sabi ni Mauricia Flores, OFW listening while working. Thank you so much ha. Ako may channel ako kumikita sa kumakanta lang kami, sabi ni Mami Z. Alright. Correct, Sir GP? Sabi ni Ma'am Georgette. Ano channel mo? Ayan, actually, maraming dito mga kababayan na alam yung kinukwento ko pagdating sa pera. 'Di ba? Ading Go Philippines, may kilala akong ganyan. Sabi nasa China, minsan nasa Japan, minsan nasa London. Walang hiya, no? Nagkukunwari, 'di ba? Mga kababayan, ako kasi bago ako napasok dito sa politika, nung ang content ko pa ay spiritual, marami na nag-offer sa akin noon pa na kesyo sila daw, tawag dito, sponsoran daw nila ako ng mga gadget, 'di ba? Sponsoran monthly, bilihan ng mga ganito, pero hindi ako pumayag. Kasi natatakot ako na baka balang araw magkaroon tayo ng problema. Isumbat nyo lahat sa akin yan. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng utang na loob. Doon ako natuto. Tapos nung time na pumasok ako sa politika, kasi nga I was invited by my friend, JDB. Tapos sabi niya kasi, pre, dito ka na lang. Hindi ka maubusan ng content. So, I tried. Sumama ako. 'Di ba? Yan yung panahon ng 2021 na election. Mga kababayan. Tapos, ayun nga, mukha akong tanga. Mukha akong kawawa. Kasi, nung lumipat ako, syempre hindi ko alam yung mga policy sa politika. 'Di ba? Na meron pala akong medyo parang nasasagasan o nasasabi something, tapos kumukopya ako ng mga videos ng iba. Pag lower 100,000 ka pa, mas prone sa copyright. So lagi akong naka-copyright. Madalas lagi ako nade-demonetize. Tapos etong mga kasamahan namin nung time na yan, nagkukwento na naman ako, no? Lagi nagkakaproblema sila sa mga sponsor. So sabi ko, ayoko ng ganyan. So pag ako umangat, ayoko ng ganyan kasi nakita ko kung paano nila murahin yung mga sponsor nila. Sabi ko, magpasalamat nga kayo, binibigyan kayo niyan eh. Kung hindi man kayo nabigyan ngayon, nabigyan naman na kayo ng mga nakaraan kasi nagkakaroon ng selosan. 'Di ba? Nagkakaroon ng sumbatan pagdating sa pera. Sabi ko, Diyos ko, okay na ako ng ganito. Binibigyan naman ako ng pera ni JDB dati pag so inaabutan niya ako hanggang sa yun, dumating yung nagdays din ako ilang taon din. Kasi talagang dati nung nasa
tawag dito spiritual, 50,000 every month yung kinikita ko. Ang ano lang nun, 3 times or 2 times lang ako nag-upload every week. Pero dito sa politika, hindi eh. Struggle ako ilang buwan, ilang taon. Oo, dumating yung time na ang sinasahod ko lang is 5,000, ganun, 3,000, kulang pa pang monthly allowance. Oo, tapos as in talaga, naranasan ko lahat ng hirap. Pero hindi po ako yung dumadaing. Hindi po ako yung nagsasabi, uy, padala nyo naman ako, uy, kailangan ko ng ganito. Hindi, kung ano lang yung meron ako. Kung may magbigay, kahit walang-wala ako, tinatanggihan ko pa rin yan. Kaya lang, nung itong kaibigan ko, nung huli, sinabihan niya ko, uy, may nagtatampo. Ba't di mo raw pinapansin? Ayaw mong tanggapin. Eh, sila yung tumatanggap, tapos binibigay na lang sa akin. Oh. Ayun ang nangyari. 'Di ba? Okay. Ading Go Philippines, si FLM aka Kulaong, yun ang piling mayaman. At least si Ma'am Lenny, patas ang gawain. Kung mali ginagawa mo, talaga makukulong ka. Ninanakawan ka na, masaya ka pa rin. Oo nga eh, lagi ka niyang nadadali ni YouTube noon. No? Totoo yan, di ba? Kaya nga naging 3.0 yung channel natin eh. Oh, ang dami. Ilan na yung channel ko? Pang-apat na to, mga ka-GP Natics. Lahat yun demonetize. Oh, yung eto nga oh, nakuha ko to after 5 years. Paano? Associated lahat yung account ko. Pag meron ka palang demonetize na account, hindi may bibigay sa ito. Inilaban ko yun ng ano, lagi akong tawag dito, nag-i-email kay YouTube na pagbigyan ako. 5 taon bago ko nakuha yung ano ko, yung tawag dito, silver button ko. 'Di ba? Hi Mama Lola, Janet's channel. I just changed it to Lola kasi maging Lola na ako. Wow! Congratulations, Ma'am Janet. Anyway, mga ka-GP Natics, ano tayo, relive tayo. Magpapalit lang ako ng internet. Kaya hindi ako tawag dito, hindi ako makapag-change ng topic kasi hindi naglo-loading. Hindi ko siya pag pinindot ko siya, nagbabuffer lang. Kaya kailangan ko magpalit ng internet. So, ano tayo? Relive tayo, okay? Sorry po mga kababayan, nabitin kayo. Pasok na lang ulit kayo sa ating next live. Thank you.